Importante na lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay mag-ingat siya sa mga nakapaligid po. And tayo naman po na mga Filipino, importante na dapat magkaisa po tayo na isupport yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At sabi ko nga po sa inyo, in the coming election, 2025 at 2028, tama ito mga kababayan na pananaw ni Senator J.B. Ejercito. Ano anya yan, Mr. Maravillas? Sabi niya po dito sa sa report ng UNTV, yung pro-China stance of some Filipinos may be part daw ng destabilization plan laban sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Di ano anya, Mr. Maravillas, naniniwala ka sa sinabing yan ni Senator J.B. Ejercito? Before pa po mga kababayan na nagsalita si J.B. Ejercito, ito na yung naging posisyon natin. Kasi po, narinig ko na siya galing sa ilang mga matataas na opisyal ng ating gobyerno na nakadaopang palad po natin personal. Ganon din yung kanilang sinasabi po mga kababayan based sa mga intelligence information na nakakarating sa kanila. Talagang may destabilization efforts. Hindi kayo po nakakalata. Dumami yung mga kilalang tao, mga politiko na halos mga kababayan, himori na yung puwit ni Xi Jinping. Grabe ka naman niya, Mr. Maravillas. Yan, di ba? Grabe yung kanilang paghanga kay Xi Jinping at sa mga minions dito na dating mga leaders ng ating bansa na naging atakdog na. Atakdog na ni Xi Jinping. Baka naman niya, Mr. Maravillas, nagsusueldo kasi ng milyon-milyon. Malamang po. Preparasyon mga kababayan sa 2025 national elections. Kasi yung iba tatakmong senador siguro or congressman. Yung iba naman po, mga kababayan, tatakbo sa presidential election. Pero anya, Mr. Maravillas, di ba bawal yung ganyan? Yung mag-receive ng support galing sa foreign government or foreign funders. Bawal nga po. Kailangan mga kababayan, maraming paraan. Di ba? Yan pa po na lalo na masyadong mga ganid sa pera. Hindi lang ganid sa pera mga kababayan, pati sa power, sa poder. So maya-maya ibigay ko sa inyo yung balita. Iramin ko muna ito sa UNTV. Pero yung kwan lang po, yung audio para mapag-usapan po natin. But before na ibigay ko po sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap pala po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, contact nyo lang ang aking anak, Jelon Maravillas. Number niya, 0966-802-0949.
Ayos pa mga kababayan, ayos na ayos niya Mr. Maravillas. So ito mga kababayan yung sinabi ni Senator JB Ejercito na sabi niya yung mga pro-China stance niya of some Filipinos may be part of a destabilization plan laban po sa administrasyong BBM. Yung strategy po ng China, divide and conquer. So may mga tao sila dito and obviously hindi po ito magtsatsaga ng magdadaldal nang walang dumadaloy po. So talaga niya Mr. Maravillas, ang daming traidor dito. Kahit saan po may traidor. Ganon. Importante na lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay mag-ingat siya sa mga nakapaligid po. And tayo naman po na mga Filipino, importante na dapat magkaisa po tayo na isupport yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At sabi ko nga po sa inyo, in the coming election, 2025 at 2028, importante na itong mga mouthpiece po ng China, totally po, i-reject natin po. Kasi yun po yung strategy ng China. Hindi malayo po na pinupunduhan nila yung mga kakampi nila na mga local politicians, pati yung mga vloggers, para lasunin po yung isipan ng ating mga mamamayang Filipino, kumampi sa kanila. Para kung sino yung leader na kakampi nila, walang resistance po sa kanilang maitim na plano na kamkamin, lamunin po tayo rito. Kamkamin yung ating mga territory. So anyway, pakinggan muna natin po yung sinabi ni JB Ejercito sa interview po ng UNTV. So, audio na lang po ang iparinig ko po sa inyo. Senator JB Ejercito expressed dismay on fellow Filipinos who have pro-China stance. He said they seem to support Beijing on the issue of maritime dispute in the West Philippine Sea. He believes this may be used as destabilization efforts against the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. You see? So yun po yung paniwala. I think yung paniwalang ito ni JB Ejercito, hindi lang paniwala. Possibly may inside story po siya or intelligence information na nakarating po sa kanya tulad ng nakarating doon sa mga kausap kong matataas na opisyal ng ating gobyerno. Ganon din po yung sinasabi nila. So, ipagpatuloy natin. The sad thing about it is that this might be part of a destabilization plan, no? Hindi po malayo because we have that conflict in West Philippine Sea. So para po mawala yung attention doon, guguluhin tayo dito internally, mag-aaway-away tayo. So pinagsasabong po tayo ng mga Chinese. Sabi nga natin, para yung hindi na to bago. Noong panahon ni Kurikong, noong talsikin mga kababayan, si Apo Lakay, kahit yung mga armas po na ibinagsak po dito sa Pilipinas ng mga na gagamitin ng mga insurgents sana, galing pong China. So dahil sa internal problem po, internal conflict dito, political and armed conflict dito sa Pilipinas, na suportado po nila, ayun, humina po yung ating armed forces. You see, yung mga nasa likod po ni Kurikong, palibasa si Kurikong mismo, Chinese. Yung ganyang spiritual advisor, si Cardinal Sin, Chinese. Yung mga negosyante, mga kababayan na nagtulak sa kanya para agawin yung posisyon sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., mga Chinese oligarchs po. So itong sinasabi po niya ni JB Ejercito, hindi na to bago. History is repeating itself, mga kababayan, lalo pa ang presidente po, Bongbong Marcos Jr. You see po? So, ipagpatuloy natin yung sinabi, yung interview kay JB Ejercito. Apart from other officials of the government, the senator also receives attacks on social media
from vloggers and trolls because of his position on the West Philippine Sea issue. Kita mo? Ito mga trolls at mga vloggers, mga kababayan na pro-China, malamang binabaha ng pondo galing sa Beijing. You see? Di sinoan niya, Mr. Maravillas, yung possible bagman. Hindi malayo po na yung isang politiko po na talunan na pabalik-balik po sa China. Yun ang malamang sa malamang suspect. Di ba po? Sino niya yun, Mr. Maravillas? Alamin na lang po ninyo. Tanan na Mr. Maravillas, kilala namin. Kilala ninyo. You see? Ngayon, sabi rito, He calls on fellow Filipinos to stand together against China's aggression on our rights to territory and sovereignty instead of fighting among ourselves. Meanwhile, he also stated that the country will find it difficult to attract investors if political instability is already present. Additionally, amidst the multiple issues we are facing, politics should be set aside, especially now amid the significant challenge of China's aggression in the West Philippine Sea. I'm calling for a ceasefire muna on hostilities on the different political groups and let us work together, no? ayun ang panawagan sana ni JB Ejercito na magkaisa tayo. Paano po? Nawasak na yata yung unity dahil po sa confidential funds. Di ba? Pero anya Mr. Maravillas, ang magandang development, yung mouthpiece ng China at ng mga pro-China propagandist dito sa ating bansa, malamang diretso ng anyang magsara. Buti nga. Diba? May collabs pa yon mga kababayan sa Chinese television. Yun yung nabulgar doon sa congressional hearing. But anyway, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, matigas, matapang na nanindigan dito sa pagmamalabis na ginagawa sa atin at latest warning na ginawa ng China sa atin. Ito po yung balita sa Manila Standard. PBBM, Philippine to stand up to China Sea coercion. Yan po ang ating Pangulo. Laging nakaback up po si Martin Romualdez. Kaya hindi mapalagay si Inday. Laging nakadikit sa ating Pangulong Bongbong Marcos si Martin. Pero Mr. Maravillas, parang kilala ko yung isang nasa likod. Yung nasa gitna ni PBBM at si Martin Romualdez. Tama po kayo. Si Hilo Garci. Si GMA, nandun pala. Sabi dyan, standing firm, President Marcos Center is flanked by Speaker Martin Romualdez, Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner, and Defense Secretary Gilbert Chodoro at the Armed Forces 88th Anniversary Celebration at Camp Aguinaldo in Quezon City on Thursday. Nandun si GMA, mga kababayan. Baga niya Mr. Maravillas, sumisingit-singit si GMA, kinakausap yung ilang mga loyal pa rin sa kanya kasi dati siyang presidente. Loyal pa rin sa kanyang mga opisyal ng armed forces. Maigpit naman po yung siyempre intelligence network ng ating Pangulong Bongbong. Hindi yan uubra po. So yun yung sabi ng ating Pangulong Bongbong, maninindigan na niya tayo. Hindi tayo pasisindak dito sa sea coercion na ginagawa ng mga Chinese. Yes, sabi ng ating Pangulo sa Armed Forces, you have become crucial as in the past years, the Philippines has found itself in the middle of geopolitical developments and tensions that could potentially cause regional insecurity or endanger people's lives and livelihoods. But despite the many attempts at provocation, the Philippines through the armed forces remains a force
in a voice of reason, exemplifying responsible and dignified behavior and resolving issues in accordance with international law. Yes, but it is proud demonstration niya of Filipino courage against coercion and our firm resolve to protect, preserve, and uphold our territorial integrity. Yon mga kababayan ang naging mensahe ng ating Pangulong Bongbong sa ating Armed Forces of the Philippines na patuloy na naninindigan to defend our territory. Di paano anya Mr. Maravillas yung sinasabi ni JB Ejercito, may paglalagyan din ito mga traidor. Di ba? Darating din yung panahon na mananagot sila sa ating mga mamamayang Filipino. Di ba? Ayun man lang po mga kababayan yung ating mga balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.